Maligayang pagdating sa channel. Ibinenta ng aking biyenan ang kanilang rest house para ibigay ang pera sa kasal ng bunsong anak at nagdesisyong lumipat sa amin. Agad na pumayag ang asawa ko at saka lang lumingon para hingin ang opinyon ko. Ngumiti lang ako at sinabing, anong pagkakataon? Aalis ako para sa isang long-term business trip ng 1 taon at kalahati. Ikaw na ang bahalang mag-alaga sa mama mo, mahal. Bihirang may bumasag sa katahimikan ng aming high-end na kondo sa BGC tuwing linggo ng gabi. Ako si Ana Maria Santos, 32 taong gulang na architect at urban planner, nakayuko sa detalyadong blueprint ng isang bagong park development project. Ang malambot na dilaw na ilaw mula sa aking desk lamp ay tumatanglaw sa mga komplikadong linya na pinagpuyatan ko sa buong linggo. Sa sala, nanonood ang asawa kong si Paulo ng laro ng basketball sa PBA sa aming dambuhalang TV. Hindi naman nakakairita ang boses ng commentator, 5 taon na kaming kasal. Ang condo unit na ito ang pinakamalaki naming tagumpay, pero ito rin ang pinakamabigat naming pasanin. Biglang tumunog ang doorbell. Dahil naabala ang aking konsentrasyon, tamad na tinapunan ng tingin ni Paulo ang pinto pero hindi man lang gumalaw sa kinauupuan. Ana, buksan mo nga. Sigaw niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Napabuntong hininga ako pero hindi na nagulat. Sanay na ako. Tumayo ako at tahimik na dumausdos ang mamahaling office chair sa sahig na gawa sa kahoy. May suot siyang makapal na jacket at may bitbit na plastik ng mga prutas bilang pasalubong. Ma, pasok po kayo. Ngiti ko, sinusubukang itago ang aking pagod. Nanonood po si Paulo ng TV. Nang marinig ang boses ng kanyang ina, agad na napatalon si Paulo. Hala ma, nandito ka pala. Bakit hindi ka tumawag? Sinundo sana kita. Naku, huwag na. Nag-grab na lang ako. Pagwawalang bahala ni Mama Susan habang dire-diretsong pumasok sa sala at umupo sa imported na leather sofa regalo sa aming kasal ng aking mga magulang. Pumunta ako sa kusina at nagtimpla ng mainit na kape. Ma, magkape muna kayo para mainitan. Humigop si Mama Susan at pabagsak na ibinaba ang tasa sa glass table. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong kwarto. Agad na pinatay ni Paulo ang TV at tumabi sa kanyang ina. Kaya ako nandito ngayon. Simula ni Mama Susan sa tunong hindi nagtatanong kundi naguutos, ay may 2 akong mahalagang balita. Makinig kayong mabuti. Nakatayo lang ako sa gilid, nakakrus ang mga braso, nakakaramdam ng hindi maganda. Una, sabi niya, nakatingin ng diretso kay Paolo, ibinenta ko na ang lumang rest house natin sa Tagaytay. Napablink si Paulo. Paanong naibenta? Ang bilis naman. Ancestral property natin. Yun Anong ancestral property? Matagal nang nakapangalan sa akin ang lupang yon ng mga lolo't lola mo. Ibinenta ko ng 30 milyong piso. Eksaktong 30 milyon. Hindi biro ang halagang iyon. Nakita kong napalunok si Paulo. Ma, siguro po ilalagay niyo sa bangko para sa retirement niyo? Maingat kong tanong. Tiningnan ako ng masama ni Mama Susan. At yan ang pangalawa. Ang kapatid mong si Dennis, baling niya kay Paulo, ay magpapakasal na. Ayaw nang mapapangasawa niyang si Lani sa maliit nilang apartment. Nakahanap sila ng luxury condo sa Makati. Nagkakahalaga ng higit sa 60 milyong piso. Bumilis ang tibok ng puso ko. Alam ko na kung saan papunta ang usapang ito. Napagdesisyunan ko na, buong pagmamalaking anunsyo ni Mama Susan, ibibigay ko ang buong 3 milyon kay Dennis. Isipin niyo na lang na regalo ko sa kasal, pang down payment sa bagong kondo. Kailangang umasenso ng lalaki at magkaroon ng magandang bahay para respetuhin siya ng asawa niya. Nganga muna si Paulo bago sunod-sunod na tumango. Oo ma, tama ang desisyon mo. Mag-aasawa na si Dennis. Tayo, bilang mga nakatatanda, dapat talaga tayong tumulong. Manahimik ka, putol ni Mama Susan sa kanya. Hindi pa ako tapos. Dahil naibenta ko na ang rest house sa Tagaytay, simula sa susunod na linggo, opisyal na akong titira dito kasama ninyo. Bumigat ang hangin sa kwarto. 30 milyon para sa bunsong anak at pabigat para sa panganay, perpektong hatian. Tiningnan ko si Paulo, hinihintay ang reaksyon niya.
Hinihintay man lang na formal niyang sabihin na, kailangan ko munang pag-usapan namin ni Ana. Pero hindi. Agad na lumingon si Paulo sa kanyang ina at parang isang masunuring bata tumango. Oo naman ma, lumipat ka na dito. Ganun naman dapat. Malaki naman ang kondo natin. Doon ka sa guest room, maganda doon. Lilinisin ko agad bukas. Matapos itong sabihin, lumingon siya sa akin na may pilit at halos nagmamakaawang ngiti. Di ba Ana? Matanda na si Mama. Hindi na siya pwedeng mag-isa, walang mag-aalaga sa kanya. Isang malaking biyaya na makasama natin siya. Tiningnan ko ang asawa ko, pagkatapos ay ang biyenan ko. Sa mga mata nila, parang hindi ako nag-e-exist. Ang desisyon tungkol sa sarili kong bahay, sa aking personal na espasyo at sa aming pananalapi ay ginawa nang wala man lang abiso sa akin. Hindi man lang sila nagkunwari. Inakala nilang automatiko na ang pagsang-ayon ko. Sa isang iglap, ang pagod na naipon sa loob ng 5 taon ay naging isang malamig na yelo sa aking dibdib. Habang patuloy si Paulo sa pagdadaldal kung paano niya aayusin ng komportable ang kuwarto para kay Mama, at habang pabor naman itong tinatanguan ni Mama Susan, nanatili akong tahimik. Bumalik ako sa aking working desk, umupo sa silya at tinitigan ang hindi pa tapos na blueprint. Sa wakas, nakuha ng pananahimik ko ang pansin nila. Ana, tawag ni Mama Susan. May bahid ng inis sa boses niya. Narinig mo ba ang sinabi ko? Sa susunod na linggo ako lilipat. Ihanda mo na ang kwarto. Napapitlag din si Paulo at nagmamadaling pinakalma ang sitwasyon. Ana, kinakausap ka ni Mama. Ano ba? Hindi ka ba masaya na lilipat siya? Inangat ko ang ulo ko mula sa blueprint. Sa halip na galit, luha o pagtatalo na inaasahan nila, ngumiti ako ng magaang at kalmadong ngiti. At alam kong ang ngiting iyon ang nagpakaba kina Paulo at sa kanyang ina. Sanay sila na kapag nagtitiis ako ng tahimik o nakikipagtalo, palaging tinatapos iyon ni Paulo sa linyang, ako ang asawa at nanay ko siya. Pero ang ngiting ito ay kakaiba. Sayang naman ma, sabi ko sa pantay na boses. Kasi sa susunod na linggo, wala po ako sa bahay para salubungin kayo. Nagsalubong ang kilay ni Mama Susan. Anong sinasabi mo? Lumapit si Paulo sa desk ko. Anong kalokohan yan? May pupuntahan ka ba? Bakasyon kasama ng mga kaibigan mo? Hindi pwede. Lilipat si Mama. Kailangan mong magstay sa bahay para tulungan ako. Hindi ko siya sinagot. Kalmado kong binuksan ang drawer ng desk ko at inilabas ang isang maayos na folder. Sa cover, nakasulat sa malalaking pulang letra, Approval of Transfer. Inusog ko ang folder papunta sa kanila. Ano to? Tanong ni Paulo. Nalilitong kinuha ang folder. Order mula sa National Institute for Urban Development. Paliwanag ko. Pinapadala ako para pangunahan ang isang malaking proyekto sa pagpaplano ng isang special economic zone sa Mindanao. Isa itong national government project. Nagmamadaling binuklat ni Paulo ang mga pahina. Nanlaki ang mga mata niya habang binabasa ang mga detalye. Nagpatuloy ako na parang nagpe-present lang ng proyekto. Ang tagal ng assignment ay 1 taon at kalahati. Tumingin ako sa relo ko. Sa makalawa, ibig sabihin, Martes ng umaga ang alis ko. 1 taon at kalahati? Tili ni Mama Susan. Nabaliw ka na ba? May asawa ka na. Sinong papayag na umalis ka ng ganyan? Katagal? Mukhang nawalan ng boses si Paulo. Hinawakan niya ang braso ko, nanginginig ang boses niya. Ana, nagbibiro ka ba? Bakit hindi mo pinag-usapan sa akin ang ganitong kahalagang desisyon? Ano ba ako sa'yo? Muntik na akong matawa sa panginginig ng boses niya. Binawi ko ang braso ko. Mahalagang desisyon? Pag-uulit ko. Nawala ang ngiti sa mukha ko. Pinalitan ng nagyayelong tingin. Nagdesisyon ka na, titira dito ang nanay mo nang walang takdang panahon. Kinonsulta mo ba ako? Nagdesisyon ka na pwede niyang kunin ang 30 milyon niya perang para sa pagtanda niya, dugo at pawis niya at ibigay kay Dennis para sa 60 milyong kondo.
Kinonsulta mo ba ako? Natameme si Paulo. Hindi mo man lang hiningi ang opinyon ko, patuloy ko. Hindi malakas ang boses ko, pero sapat ang talim nito para putulin ang anumang palusot niya. Kayo ang nagdedesisyon sa lahat ng bagay sa bahay na ito sa bahay kung saan ako ang nagbabayad ng mortgage buwan-buwan. Parang wala ako rito. Kaya naman, ang mga desisyon tungkol sa karir ko, hindi ko rin obligasyong ipagpaalam sa kahit kanino, pero sa Mindanao yan. Utal na sabi ni Paulo, naghahanap ng kahit anong argumento. Delikado doon. Aalis ka ng 1 taon at kalahati, baka may mangyari sa'yo. Ito ang pinakamalaking oportunidad sa karir ko. Baling ko kay Mama Susan, nagsasalita ng malinaw. Ang suweldo ay 3 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyan. At ang pinakamahalaga, itinuro ko ang huling linya ng dokumento, kung saan naroon ang pirma ko. Pirmahan ko na ang kontrata. Kung aatras ako, magbabayad ako ng malaking penalty at doon na matatapos ang karir ko sa gobyerno. Natigilan si Mama Susan. Alam niya ang bigat ng mga salitang government project at penalty. Nataranta na talaga si Paulo. Naintindihan niya na hindi ako nagbibiro at hindi niya ako mapipigilan. Hindi ako papayag, sigaw niya. Ang takot ay nauwi sa galit. Asawa kita. Dapat nasa bahay ka. Lilipat si Mama. Sinong tutulong? Paano ko kakayanin ang lahat ng ito mag-isa? Problema mo na yan, putol ko. Bastos ka. Hinampas ni Mama Susan ang lamesa. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Manugang ka lang sa bahay na to. Eksakto, dahil manugang lang ako, sabat ko sa kanya, nanahimik ako sa nakalipas na 5 taon. Pero ngayong gabi, tapos na, panahon na para linawin ang lahat. Hindi gamit ang emosyon, kundi sa mga numero. Ma, at ikaw Paulo, lagi ninyong iniisip na bahay ito ni Paulo at nakikitira lang ako. Tama, kaya ngayon hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang tungkol sa bahay ni Paulo. Nagsalita ako ng malinaw at malamig. Una, ang down payment. Nagbigay ang mga magulang ko ng 9 na milyong piso. Paulo, magkano ang inilabas mo? 3 milyon. Total, 12 milyon. Napaatras si Paulo ng isang hakbang. Namutla ang mukha niya. Ito ang lihim na matagal na niyang itinatago sa kanyang ina. Pangalawa, ang buwanang hulog sa bangko. Ang kondo na ito ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Ibawas ang 12 milyong down payment. Umutang tayo ng 10,000 milyon na babayaran sa loob ng 10,000 taon. Buwan-buwan, kasama ang interes, ay 200,000 pesos. Tiningnan ko ng diretso si Paulo. Ang suweldo mo ay 250,000. Nagpresenta kang magbayad ng 110,000. Ang suweldo ko ay 180,000. Nagbabayad ako ng 90,000. Tama? Tahimik na tumango si Paulo. Pangatlo, ang lahat ng mamahaling muebles na ito. Inikot ko ang kamay ko sa sala. Itong leather sofa, yung 80-inch na TV, ang kitchen cabinets, ang smart oven, ang dishwasher, lahat imported. Lahat yan, binili ng mga magulang ko. May naiambag ka bang kahit isang kusing dyan? Tahimik si Paulo. Palipat-lipat ang tingin ni Mama Susan sa akin at sa anak niya. Ang mukha niyang galit ay napalitan ng pagkagulat. Hindi niya alam ang mga detalyeng ito. Laging sinasabi ni Paulo sa kanya na siya ang bumubuhay sa pamilya. Hindi ko kailanman isinumbat ito, patuloy ko, dahil naniniwala ako na sa mag-asawa, lahat ay pag-aari ng dalawa. Pero ang inasal ninyo ngayong gabi ay nagpatunay na walang saysay ang mga sakripisyo ko. Ang tingin niyo lang sa akin ay isang ATM at libreng katulong na pwede ninyong hiyain anumang oras. Bumaling ako kay Mama Susan. Gusto niyong ibigay ang 30 milyong retirement fund ninyo para kay Dennis. Karapatan niyo yan. Hindi ako makikialam. Pera niyo yan. Pero hindi pwedeng pagkatapos niyong ibenta ang ari-arian niyo, sasalakayin niyo ang personal kong espasyo at pera. Hindi niyo pwedeng ipasa sa akin ang abala ng mga desisyon niyo. Ikaw, halos mautal si Mama Susan sa galit. At ikaw, Paulo, tiningnan ko ang asawa ko.
Gobyerno ang may hawak ng proyektong ito. Nakapirma na ako ng kontrata. Kapag umatras ako, tapos ang karir ko, kailangan kong umalis. Huminto ako ng saglit at ibinaba ang huling hatol, malinaw at walang kompromiso. Pumayag kang tumira si Mama dito. Ikaw ang nagdesisyon yan. Kaya sa loob ng 1 taon at kalahati na wala ako, ikaw ang aako ng responsibilidad at mag-aalaga kay Mama. Aalis ako. Maiiwan ka. Parehas lang. Bumagsak ang katahimikan sa kwarto. Tumingin sa akin si Paulo na parang isang estranghero. Siguro ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang totoong ako. Nang gabing iyon, hindi siya naglakas loob pumasok sa master bedroom. Nagbulungan sila ng nanay niya sa sala at pagkatapos ay natulog siya sa sofa. Wala akong pakialam. Nilak ko ang pinto, umupo sa desk. Pero hindi para tingnan ang mga blueprint. Binuksan ko ang laptop ko at tiningnan ang confirmation email mula sa institute. Nagsinungaling ako o mas tamang sabihin, kalahati lang ang totoo. Totoo ang proyekto sa Mindanao. Totoo ang promotion. Totoo ang triple na suweldo. Pero hindi ito sapilitan. Lihim akong nag-apply para sa proyektong ito, 6 na buwan na ang nakararaan. Dumating ang approval noong 1 linggo pa. Itinago ko ito sa drawer ko na parang alas, hinihintay ang tamang pagkakataon. Hindi ko inasahan na darating ang pagkakataong iyon ng napakabilis at puno ng kabalintunaan. 5 taon ng kasal. Dati, mahal ko si Paulo, mahal ko siya dahil sa pagiging malumanay, edukado at malambing. Pero nagkamali ako. Nagpakasal ako sa isang pamilyang marunong lang humigop ng pera. Naalala ko ang mga unang araw noong nasa probinsya pa nakatira si Mama Susan. Tuwing bibisita siya, lagi siyang naghihimutok. Walang magandang motor si Dennis papuntang trabaho. Titingin sa akin si Paulo, ibibigay ko ang credit card ko at bibili siya ng bagong motor. Gusto ni Dennis kumuha ng 2nd degree. Titingin sa akin si Paulo, ako ang magbabayad ng tuition. Gusto magnegosyo ni Dennis, kulang ang kapital. Titingin sa akin si Paulo, nagbigay ako ng pera. Kaya naging tulay si Paulo para maglipat ng pera mula sa akin papunta sa bunsong kapatid niya gamit ang palusot na dapat alagaan ng panganay ang bunso. At dahil sa pagmamahal ko sa asawa ko at para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya, nagbulag-bulagan ako. Ang huling mitsa ay nangyari 6 na buwan na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng taunang bonus na 1 milyong piso para sa pagpaplano ng isang bagong residential complex na pinagpuyatan ko ng maraming gabi. Hindi ko pa man lang nababalita kay Paulo. Dumating na si Mama Susan. Hindi siya direktang humingi. Umiyak siya, umupo sa sofa, nagpunas ng luha, at ikinuwento kung paano daw naloko si Dennis kaya baon ito ngayon sa utang. Ma, magkano ang utang niya? Nag-aalalang tanong ni Paulo. 1 milyon, humikbi si Mama Susan. Kung hindi siya magbabayad, pupuntahan siya ng mga naniningil. Lumingon sa akin si Paulo gamit ang nakaprogramang tingin niya. Ana, may bonus ka naman. Pautangin mo muna siya. Hindi. Ang sagot ko ay mas malamig pa kaysa sa inaasahan ko. Nagulat si Paulo. Tumigil sa pag-iyak si Mama Susan at napatitig sa akin. Sabi ko, hindi, inulit ko. Pinaghirapan kong pera yon. Di 47 years old na si Dennis, hindi 3 years old. Dapat siyang panagutan ang mga ginagawa niya. Nang gabing iyon, kinompronta ako ni Paulo. Pinasama mo ang loob ni Mama, iyak siya ng iyak. Pinagdadamot mo ang 1 milyon para sa anak niya. Ang sama ng ugali mo. Pinagdadamot? Tiningnan ko siya. 5 taon, wala akong ipinagdamot sa kanya. Pero tama na, hanggang dito na lang. Hindi ako magbibigay. Tumagal ang Cold War namin ng 2 linggo. Umuwi si Mama Susan sa probinsya na masama ang loob. Araw-araw akong sinesermonan ni Paulo. Doon ko napagtanto na hindi pwedeng sandalan si Paulo. Isa siyang malaking bata na hindi kailanman makakabitaw sa saya ng nanay niya. Lagi niya akong isasakripisyo, pati ang maliit naming pamilya, para lang paligayahin ang nanay at kapatid niya. Mula noon, alam kong kailangan ko ng backup plan.
Kailangan kong protektahan ang sarili ko, ang mga naipundar ko, at ang karir ko. Nag-apply ako para sa proyekto sa Mindanao, mahirap, malayo, at tinanggihan ng lahat. Kailangan ko ng escape route. Isang lehitimong dahilan para umalis kung sakaling gumuho ang lahat, at ang desisyon ni Mama Susan ngayong gabi ang nagsilbing alarma para i-activate ang perpekto kong backup plan. Kinaumagahan, habang inihahanda ko ang mga dokumento para i-turn over ang trabaho ko bago umalis, muling tumunog ang doorbell. Inakala kong naiwan ni Paulo ang susi niya, pero pagkabukas ko, mas malalang eksena ang bumungad sa akin. Sa pinto, nakatayo si Mama Susan, katabi niya si Dennis, at may isang batang babae na naka-shades, makapal ang makeup, at may dalang branded na bag. Ito na siguro si Lani, ang fiancé ni Dennis. Dinala ko sina Dennis at Lani para tingnan ang kondo, anunsyo ni Mama Susan, at walang pangingiming itinulak ako para makapasok na parang bahay niya ito. Sumunod sina Dennis at Lani ni hindi man lang bumati. Inikot nila ang sala na parang mga may-ari na nag-iinspeksyon ng kanilang lupain. Okay naman ang design, sabi ni Lani sabay hubad ng shades. Mataas ang tono niya, pero masyadong dark ang mga furniture. Kapag lumipat na si Mama dito, kailangan nating palitan ang sofa ng mas maliwanag para maganda ang feng shui. Tumangutango si Mama Susan. Oo nga, yan din ang naisip ko. Mukhang mamahalin ang leather pero makaluma tingnan. Nakatayo lang ako, nakakrus ang braso at nanahimik. Gusto kong makita kung hanggang saan ang aabuti nila. Lumapit si Dennis sa breakfast bar at tinapik ang granite countertop. Sayang lang ang space sa bar counter na to. Gibain na lang tapos lagyan ng pader, magandang gawing bodega. Sa pagkakataong ito, nahihiyang lumabas si Paulo mula sa kusina, suot pa ang apron. Oh, Dennis, Lani, nandito pala kayo. Bakit hindi kayo nagpasabi? Bakit pa magpapasabi? Bahay ko na rin naman to, kumbaga, nagkibit balikat si Dennis. Si Lani, na hindi man lang tinapunan ng tingin si Paulo, ay naglakad papunta sa pasilyo. May 3 kwarto ang kondo namin. Ang master bedroom namin ng asawa ko, ang guest room na tina-target ni Mama Susan, at ang pinakamaliit na ginawa kong home office at walk-in closet. Binuksan ni Lani ang pinto ng opisina ko, kung saan ko inaayos ang mga corporate attire na dadalhin ko. Hala, ang pangit. Anong klaseng kwarto to? Puro damit. Nakangiwing sabi ni Lani. Ang laki ng kwarto, pero ginagawa lang lalagyan ng gamit. Sayang sa space. Lumingon siya kay Mama Susan. Ma, itapon na kaya natin lahat ng gamit ni Ana sa bodega. Aalis naman siya ng 1 taon at kalahati. Paluwagin natin para magawa itong office ni Dennis. Kailangan niya ng tahimik na lugar para magtrabaho. Nagningning ang mga mata ni Mama Susan. Magandang idea yan ah. Tahimik, tsaka malaki ang bintana. Paolo, iligpit mo na yung mga gamit ng asawa mo. Nag-alangan si Paulo. Pero, office yan ni Ana. Doon na ako lumapit. Tumayo ako sa hamba ng pinto, diretsong nakatingin kay Lani. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na pumasok diyan? Napapitlag si Lani, pero mabilis na bumalik ang kanyang mapagmataas na itsura. Ano namang masama? Bahay ito ni Paulo at ni Mama. Inuulit ko ang tanong ko, putol ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na pakialaman ang personal kong espasyo? Nawalan ng masabi si Lani. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo, Lani. Sabi ko ng mabagal at malinaw. Una, ako ang primary owner ng kondo na ito. Pangalan ko ang unang nakasulat sa titulo ng pag-aari. Pangalawa, ito ang opisina ko at personal kong espasyo. Pangatlo, tiningnan ko si Dennis. Kung kailangan ni Dennis ng opisina, gumawa siya sa bago niyang kondo na worth 60 million. Sigurado akong marami siyang kwarto doon. Nanginginig sa galit na dinuro ako ni Mama Susan. Ana, ganyan ba ang tamang pakikipag-usap sa magiging bilas mo? Kinakausap ko ang isang bisita, Ma, at hinihiling ko na irespeto ng mga bisita ang may-ari ng bahay. Baling ko kay Paolo na nagtatago sa likod ng nanay niya. Paolo, lumabas ka rito. Ipaliwanag mo sa kapatid mo at sa mapapangasawa niya kung sino talaga ang may-ari ng bahay na ito. Nang marinig ang pangalan niya,
Namutla si Paulo na parang papel. Takot siyang tumingin sa akin, pagkatapos ay sa nanay niya, naghahanap ng gitnang daan. Ana, ano ba? Pabulong niyang sabi. Pamilya naman tayo. Nagbibiro lang si Lani. Bakit ba ang seryoso mo? Nagbibiro? Ngumisi ako. Ang hilingin na lisanin ko ang kwarto ko at itapon ang mga gamit ko, biro ba yon? Nakakita ka na ba ng ganyang biro nang hihimasok at nag-i-inspeksyon sa bahay ng iba? Nang makitang natatalo ang anak niya, sumugod si Mama Susan. Ako ang nagsabi niyan. Inutusan ko siya. Aalis ka naman ng 1 taon at kalahati. Mababakante ang kwarto. Aamagin lang. Anong masama kung pansamantalang gagamitin ni Dennis? Pwede namang itabi ang mga damit mo sa bodega. Itapon sa bodega? Inulit ko. Ma, alam niyo ba kung magkano ang bawat suit, bawat bag sa kwartong ito? Alam niyo ba na ang bawat blueprint, bawat dokumento rito ay dugo at pawis ko? Bakit ba nagagalit kayo ng ganyan? Sabat ni Lani. Mga lumang gamit na hindi nyo naman ginagamit pwede na itapon. Lalaki si Dennis, may karir siya. Kayo, bilang nakatatandang bilas, dapat kayong magsakripisyo para sa mga nakababata. Magsakripisyo? Muntik na akong tumawa. Nagsakripisyo na ako para sa pamilyang ito ng 5 taon. Tama na. Sanay kayong binibigyan ng lahat, kaya akala nyo entitled kayo sa lahat. Tiningnan ko si Paulo nang may pagkadismaya dahil sa sobrang hina niya. Tiningnan ko si Mama Susan at ang kanyang lantad na kasakiman. Tiningnan ko sina Dennis at Lani, ang perpektong pares ng kawalang hiyaan. Sige, sabi ko, binabawi ang aking kalmado. Kung naisip ninyo na bahay ninyo ito at may karapatan kayong ayusin ang lahat ayon sa gusto ninyo nang hindi isinasaalang-alang ang interes ko, pues may sarili rin akong desisyon. Bumalik ako sa opisina ko at kumuha ng isa pang folder. Ito ang mortgage contract namin sa bangko. Kagabi, naging malinaw ako na aalis ako papuntang Mindanao ng 1 taon at kalahati. Wala ako rito. Hindi ko gagamitin ang anumang pasilidad ng kondo na ito. Itinaas ko ang kontrata. Buwan ng hulog. 200,000 pesos. Nagbabayad ako ng 90,000. Si Paulo ay 110,000. Tiningnan ko ng diretso si Paulo at saka si Mama Susan. Inaanunsyo ko na simula sa susunod na buwan, ititigil ko na ang pagbabayad ng 90,000 ko. Lahat ay natigilan. Lahat ng gastusin, patuloy ko, dinidiin ang bawat salita, kasama ang buong 200,000 sa mortgage, ang bill sa kuryente, tubig, condo dues, at ang mga gastusin ni Mama sa pagkain at araw-araw. Tumango ako kay Mama Susan. Put ay buong babayaran ng kung sino ang maiiwan. Ibig sabihin, si Paulo. Ano? Nauutal na sabi ni Paulo. Ang lakas ng loob mo. Nanggagalaiting sigaw ni Mama Susan. Bakit hindi? Tanong ko. Sinasakop ninyo ang personal kong espasyo, balak ninyong itapon ang mga gamit ko. Bakit ako magbabayad para sa komportable ninyong pamumuhay? Aalis ako para magtrabaho. Triple ang sweldo ko, pero para iyon sa kinabukasan ko, hindi para buhayin ang isang pamilyang walang utang na loob. Desidido na ako. Pagkasabi noon, isinara ko ng malakas ang pinto ng opisina ko, hinayaan silang intindihin ang sarili nilang mga emosyon. Sa labas ng pinto, naririnig ko ang sigaw ni Mama Susan. Diyos ko, anong klaseng asawa yan, ahas? Paulo, asaan ka? Nakikita mo ba ang ginagawa ng asawa mo? Gusto niyang mamulubi ang pamilya natin. Rinig din ang boses ni Lani. 200,000 kada buwan. Paano kakayanin ni Paulo? Si Dennis na kanina pa tahimik ay nagsimula ng magkalkula. Alam niya ang suweldo ni Paolo. Tahimik lang si Paolo. Alam kong nagkukuwenta rin siya. Pagkaraan ng ilang sandali. Kumatok si Paulo sa pinto. Ana, lumabas ka, mag-usap tayo, buksan mo. Hindi ko binuksan. Magsalita ka dyan. Busi ako. Nabaliw ka na ba? Kinalampag ni Paulo ang pinto. 200,000. Gusto mong ako ang magbayad lahat? 250,000 lang ang suweldo ko. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera?
Problema mo na yan, sagot ko. Sweldo mo 250k. Magbayad ka ng 200k para sa kondo, may 50k ka pang matitira. 50k? Sigaw ni Paulo. Nanginginig ang boses sa panic. Anong gagawin ko sa 50,000? Gas, pagkain ko, kuryente, internet, tsaka kailangan ko pang buhayin si mama. Paano kami mabubuhay ng 50,000 na kaming tatlo? Ay, hindi lang kayong tatlo, pagtatama ko. Baka 4 o 5. Mukhang gustong-gusto rin ni na Dennis at Lani ang kondo na ito. Baka gusto rin nilang lumipat para masaya. Ana. Hapo sa galit si Paulo. Huwag mong kalimutan, dagdag ko. Ikaw mismo ang pumayag na tumira si mama dito. Sabi mo, oo, nang hindi ako tinatanong. Ngayon, panindigan mo. Sumingit si Mama Susan. Paolo, bakit ka natatakot sa kanya? Ikaw ang asawa, pilitin mo siyang magbayad. Ang pera niya ay pera mo rin. Ma, iba ang sinasabi ng batas. Malakas kong sinabi. May sarili akong employment contract, may sarili akong bank account. Kung hindi ko i-transfer ang pera, wala siyang magagawa. Gusto mo bang hatakin ng bangko ang kondo dahil sa utang? Mawawalan ka rin ng bahay. Banta ni Mama Susan. Salamat sa paalala, sagot ko. Paolo, baling ko sa asawa ko. Siguraduhin mong magbayad on time. Naka-joint ownership ang kondo. Kung mag-umpisa ang bangko ng foreclosure proceedings dahil sa hindi mo pagbabayad bilang co-owner, may karapatan akong humiling sa korte ng forced sale ng property para mabawi ang 9 million ko. Gusto mo bang pulutin kayo sa kangkungan kasama ng nanay at kapatid mo? Namayani ang matinding katahimikan sa labas ng pinto. Sina Paolo, Dennis at Lani ay pare-parehong napagtanto ang laki ng paparating na krisis pinansyal. Sa sweldong 250,000, hindi kakayanin ni Paulo ng mag-isa ang 200,000 na mortgage plus lahat ng gastusin ng papalaki niyang pamilya. Hindi niya kakayanin. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig ko ang pagmumura ni Mama Susan, ang bulungan ni na Dennis at Lani na kinukumbinsi siyang umalis muna. Pagkatapos ay kumalabog ang pinto sa labas. Umatras sila. At least, sa araw na iyon, napakabigat ng atmosfera sa bahay ng gabing iyon. Hindi naglakas loob si Paulo na buksan ang TV. Hindi umuwi si Mama Susan. Malamang doon nagstay kay Dennis para magplano. Nagluto si Paulo ng hapunan instant noodles. Dinala niya ang isang mangkok sa opisina ko. Hindi ko kinain. Kumain ka na, baka sumakit ang tiyan mo, pagod niyang sabi habang inilalapag ang mangkok sa lamesa. Tiningnan ko siya. Hindi ka man lang makapagluto ng maayos na hapunan para sa akin. Paano mo balak buhayin ang nanay mo? Napaupo si Paulo sa sahig. Ana, nakikiusap ako sa iyo, huwag kang umalis. Alam kong nagkamali ako. Please, huwag kang umalis. Nagsimula siyang umiyak. Sa loob ng 5 taon naming mag-asawa, ito ang unang beses na nakita ko siyang umiyak dahil sa kawalan ng magagawa. Magstay ka sa bahay, pagmamakaawa niya. Kakausapin ko si Mama. Sasabihin ko sa kanya na huwag na siyang lumipat. Ah, ganun ba? Tiningnan ko siya nang walang kahit anong awa. Kakausapin mo ang nanay mo. O, hahayaan mo na naman siyang umiyak, magreklamo, at lalambot na naman ang puso mo. Tapos lalapit ka sa akin para makiusap na intindihin ang nanay mo. Hindi. Sa pagkakataong ito, desidido na ako. Desidido? Ngumisi ako. Kung ganon, patunayan mo. Tumayo ako at lumabas papuntang sala. Si Paulo, pinupunasan ang kanyang luha, ay sumunod sa akin. Binigyan ko siya ng 2 opsyon. Una, itinaas ko ang isang daliri. Tatawagan mo ngayon din ang nanay mo, gumalinaw mong sasabihin, ang 30 milyon ay pera niya para sa pagtanda niya. Dapat niyang bawiin ito agad kay Dennis. Bahala na si Dennis sa problema niya sa kondo at hindi lilipat si Mama dito. Kung gagawin mo yan ngayon mismo, sa harap ko, tatawagan ko ang institute at ipapakansela ang transfer ko. Napatitig sa akin si Paulo. Nanginginig ang mga kamay niya.
Kinuha niya ang telepono pero hindi siya makapag-dial. Nasa kay Dennis na ang pera. Utal niyang sabi. Kung babawiin ko, yun ngayon, sigurado mag-eskandalo yun. Si Mama. Baka atakihin si Mama. Sa puso. Hindi. Magagalit siya sa akin. Gaya ng inaasahan ko. Ang bulag niyang pagmamahal sa kanyang ina ay nakabaon na sa kanyang buto. Mas takot siyang sumama ang loob ng nanay niya kaysa mawalan ng asawa at bahay. Hindi mo kaya, no? Kalmado kong sabi. Kung ganun, ito ang pangalawang opsyon. Aalis ako. Maiiwan ka at haharapin mo lahat ng epekto ng ginawa mo at ng nanay mo. Ikaw ang magbabayad ng 200,000 na mortgage at ikaw ang mag-aalaga sa nanay mo. Anna, inilalagay mo ako sa sitwasyong wala akong kawala. Hindi kita inilalagay sa walang kawala. Binibigyan kita ng choice. Ikaw ang tumanggi sa unang opsyon. Bumalik ako sa opisina. Sa pagkakataong ito, binuksan ko ang safe. Kumuha ako ng isa pang folder. Ito ang dokumentong inihanda ko 6 na buwan na ang nakalilipas kasabay ng pag-apply ko sa proyekto. Ibinaba ko iyon sa lamesa sa harap ni Paulo. Ano to? Nang makita niya ang heading na kasunduan sa legal na paghihiwalay at hatian ng ari-arian, nanlaki ang mga mata niya. Draft yan ng separation agreement, paliwanag ko. Inihanda ko na ang lahat. Paano hahatiin ang ari-arian? Paano babayaran ang mga utang? Lahat nakasulat diyan ng malinaw. Kukunin ko ang 9 million ko, pati ang naibayad ko na. Sayo na ang 3 million mo. Gusto mong makipaghiwalay? Nanginginig na tanong ni Paulo. Sa ngayon, hindi pa, sagot ko. Pero gusto kong malaman mo na handa ako sa anumang mangyayari. Kung pagkatapos ng 1 taon at kalahati, pagbalik ko, may nangyaring masama sa bahay na ito o hindi ka nakapagbayad sa bangko at hinatak ang kondo, pipirmahan natin pareho ang dokumentong yan. Hindi ko hahayaang hilahin ako ng kaduwagan mo pababa. Tiningnan ni Paulo ang separation agreement, tapos ay sa akin, basag na basag siya. Pero sa halip na harapin ang katotohanan, ginawa niya ang pinakamagaling niyang gawin, tumakbo. Tumakbo siya palabas ng kondo at naglaho sa dilim ng gabi. Nahulaan ko na pumunta siya kay Dennis kung nasaan ang nanay niya. Makalipas ang 1 oras, may sunod-sunod na nag-doorbell. Binuksan ko ang pinto. Sa labas, nakatayo si Mama Susan, magulo ang buhok. Sa likod niya ay si Paolo, namumula ang mga mata, at si Dennis na madilim ang mukha. Pasok po, Ma. Tabi ako. Kalmado ang boses ko. Hindi pumasok si Mama Susan. Tumayo lang siya sa may pintuan at dinuro ako. Gusto mo bang patayin ang pamilyang ito? Inabutan mo ng separation papers si Paulo. Gusto mo siyang mawalan ng bahay? Nagbigay lang po ako ng backup plan. Sagot ko. Ikaw. Halos hindi makahinga si Mama Susan. Manugang ka lang. Ang lakas ng loob mo. Ano pang tinatayo niyo dyan? Tulak ni Dennis sa kanya. Huminga ng malalim si Mama Susan at bigla na lang bumagsak sa sahig sa may pinto at nagsimulang umiyak ng malakas. Diyos ko, bakit ako nagdurusa ng ganito? Pinalaki ko ang anak ko para lang maging alila ng asawa niya, para patayin ang sarili niyang ina sa konsumisyon. Paolo, anak ko, sumugod si Paulo para itayo siya. Ma, anong ginagawa mo? Tumayo ka na dyan, please. Huwag mo akong hawakan, itinulak siya ni Mama Susan. Dito na lang ako mamamatay ngayong gabi para sumaya ang asawa mo. Tinalikuran mo ang nanay mo dahil sa kanya. Hahayaan mo siyang umalis ng 1 taon at kalahati. Iiwan ang asawa, iiwan ang biyenan. Mas nilakasan pa niya ang sigaw, halatang pinaparinig sa mga kapitbahay. Kung ang anang ito ay lalabas ng bahay, natudala ang maleta niya, tili niya, mamamatay ako dito. Iinom ako ng muriatic acid para mamatay na ako nang maging masaya na kayong lahat. Ito ang kanyang huling baraha, ang banta ng pagpapakamatay. Isang taktikang ilang beses na niyang ginamit para pasunurin si Paulo at palagi itong gumagana. Namutla si Paulo at lumuhod, nagmamakaawa sa ina. Ma, parang awa mo na. Huwag. Natatakot ako.
Ana, mag-sorry ka na kay mama. Sabihin mo hindi ka na aalis. Nakatayo ako, nakakrus ang mga braso, at pinanood ang eksena. Wala akong naramdamang awa, puro pagod lang. Lumabas ako ng pinto at tumayo sa harap ng umiiyak na si Mama Susan. Gusto niyong mamatay para takutin ako? Malamig kong tanong. Pasensya na, hindi ako si Paulo. Natigilan si Mama Susan. Naputol ang pag-iyak niya. Aalis ako dahil sa trabaho. Utos ito ng gobyerno. Naipaliwanag ko na. Wala akong iniiwan. Ang taong tumatalikod sa kanyang mga responsibilidad ay ang asawa kong si Paulo. Ang taong nagtapon ng sarili niyang 30 milyong piso ay kayo, Ma. Kayo ang gumawa ng gulong ito, tapos ngayon ako ang sinisisi niyo. Tiningnan ko si Dennis. Iuwi mo na ang nanay mo. Huwag kayong gumawa ng eksena dito. Pagkakamalan kayong baliw ng mga kapitbahay. Susugod sana sa akin si Dennis sa sobrang galit. Subukan mo lang. Banta ko. Lumingon ako sa tulalang si Paulo. Ikaw ang umayos nito. Pumili ka. Ang nanay mo o ang pamilya natin. Ikaw ang magdesisyon. Inuulit ko lang, aalis ako sa Martes ng umaga at idiniin ko, huwag mong kalimutang magbayad ng hulog sa bangko on time kung gusto mo pang mapanatili ang bahay na ito. Pagkasabi nito, pumasok ako pabalik sa kondo at isinara ng malakas ang pinto. Hindi pinansin ang mga sigaw ni Mama Susan at ang walang kwentang pagmamakaawa ni Paulo. Mayroon na lang akong isang araw para mag-impake. Tumagal pa ng kalahating oras ang ingay sa labas bago ito tuluyang nawala. Siguro naisip nilang hindi tatalab ang mga banta nila sa akin kaya umatras na sila. Hindi ako natulog. Buong gabi kong inayos ang mga gamit ko. Nilock ko ang office at ang walk-in closet. Mayroon itong smart lock na bumubukas lang gamit ang fingerprint ko at passcode. Hindi kailanman nag-interes si Paulo sa mga ganitong bagay kaya hindi niya alam ang passcode. Inayos ko ang mga dokumento. Lahat ng mahahalagang papel, original title ng kondo, loan contract, insurance policy ko, passport. Inilagay ko ang mga passbook ko sa isang box at itinago sa pinakaloob ng safe. May passcode at fingerprint din ang safe. Binuksan ko ang laptop. Pinakamahalaga sa lahat, nag-login ako sa online banking ko. Buwan-buwan, nakasetup ang auto-transfer na 90,000 sa account ni Paulo para idagdag niya sa pera niya at ipambayad sa mortgage. Kinansela ko iyon, tapos pumunta ako sa auto-debit section. Kuryente, tubig, condo dues, internet, lahat nakalink sa credit card ko. Binago ko lahat ng settings, inilagay ko ang primary card number ni Paulo. Simula ngayon, lahat ng bills ay automatikong mababawas sa account niya. Pagkatapos, chinek ko ang email ko. Nagpadala ako ng sikretong message kay Attorney Andres Villanueva, ang aming family lawyer. Attorney Andres, tuloy ang plano. Aalis ako bukas ng umaga. Nakapangalan sa aming dalawa ang loan contract. Itinigil ko na ang paghuhulog ng parte ko. Kung hindi siya makapagbayad ng 3 sunod-sunod na buwan, magpapadala ng notice ang bangko. Kung mangyari iyon, simulan niyo agad ang proseso para sa forced sale ng property. Ayon sa special power of attorney na pinirmahan ko, tulungan niyo akong mabawi ang ininvest kong 9 million. Mabilis na dumating ang reply. Noted, Ana. Have a safe trip. Ako na ang bahala sa mga legal matters dito. Sa huli, nag-type ako ng message para kay Paulo pero hindi ko muna sinend. Nag-set ako ng alarm ng 4:30 AM. Saktong oras na iyon, may mahinang kumatok sa pinto ng kuwarto, si Paulo. Ana, gising ka ba? Hindi ako sumagot. Umuwi na si Mama, sabi niya mula sa labas ng pinto. Please, huwag ka nang umalis bukas. Pangako, magbabago na ako. Nanahimik ako. Alam kong galit ka. Pero kung gagawin mo to, kamumuhian ka ni Mama at ni Dennis. Wala akong pakialam, sigaw ko. Ang iniisip ko lang ay baka hatakin ng bangko ang bahay na to. Anna, bumuntong hininga ng malalim si Paulo. Tumayo pa siya doon ng ilang minuto bago ko narinig ang mga yabag niya palayo papuntang sala, siguro para humiga sa sofa.
Handa na ang lahat. Wala nang pumipigil sa akin dito. 4:30 ng umaga, nag-vibrate ang alarm sa ilalim ng unan ko. Pinatay ko agad. Hindi naman talaga ako nakatulog, nakaidlip lang habang naghihintay. Naligo ako, nagbihis ng simple pero eleganteng corporate attire. Huling check sa maleta ko. Mga kailangan ko lang. Hinila ko ang maleta palabas ng sala. Mahimbing ang tulog ni Paulo sa sofa, siguro dahil sa sobrang pagod sa kaguluhan kagabi. Nakabaluktot siyang natutulog, mukha siyang kaawa-awa, pero nanatiling matigas ang puso ko. Tahimik kong binuksan ang pinto, hinila ang maleta, at isinara ito ng tahimik. 5:00 ng umaga, nakatayo ako sa labas ng building, nilalanghap ang sariwang hangin sa umaga ng BGC. Nag-book ako ng Grab papuntang airport. Hindi ko ginustong ihatid pa ako ni Paulo. Ayoko na ng mga madramang eksena. Nang mag-take off na ang eroplano, kinuha ko ang telepono ko. Sinend ko ang nakadraft na message kay Paulo. Umalis na ako. Mag-ingat ka at alagaan mo ang pamilya natin. Huwag mong kalimutang magbayad ng loan on time. In-off ko ang notifications mula sa number niya, nilagay ang phone sa silent mode at ipinikit ang mga mata ko. 1 taon at kalahati. Nagsimula na ang countdown. Ayon sa ikinuwento ni Paolo kalaunan, bandang 10:00 ng umaga nang nakatulala pa rin siya sa bahay, dumating ang batalyon ng kanyang ina. Sina Mama Susan, Dennis at Lani ay masayang sumalakay sa kondo. May dalang 2 malalaking maleta si Mama Susan. Walang dala sina Dennis at Lani. Pumunta lang sila para mag-inspection. Very good, simula ngayon, dito na ako titira. Anunsyo ni Mama Susan, pabagsak na inihiga ang sarili sa sofa at nagdekwatro. Paolo, linisin mo na yung guest room para sa akin. Bilis. Pabagal-bagal na naglakad si Paolo para maglinis. Teka lang ma, pigil ni Lani. Maliit yung guest room. Tumingin siya sa direksyon ng opisina ko. Paolo, utos ni Mama Susan. Linisin mo yung office ni Ana para kay Dennis. Kailangan niya ng tahimik na lugar para magtrabaho. Pinakamalaki at pinakamaganda ang bintana doon. Pero nakalock ang pinto ni Ana, utal ni Paulo. Nakalock? E di sirain mo. Sigaw ni Mama Susan. Asawa ka ba o ano? Bakit takot na takot ka sa kanya? Tumawag ka ng gagawa, ipasira mo, tapos itapon mo yung mga gamit niya sa bodega. Nanginginig si Paulo. Takot siya sa akin, pero takot din siya sa nanay niya. Sa huli, kinuha niya ang phone niya, pero hindi para tumawag ng gagawa. Tumawag siya sa akin. Nasa airport ako noon, naghihintay ng connecting flight ko sa Davao. Nang makita ko ang pangalan niya, ni-reject ko ang tawag. Tumawag ulit siya. Ni-reject ko ulit, 10 beses na ganun. Sa wakas, nag-text siya. Ana, pinipilit ako ni Mama na sirain yung pinto ng office mo para kay Dennis. Umuwi ka na ngayon din. Nireplyan ko siya ng isang sentence. Subukan mo lang. Uuwi ako agad at ibebenta ko yang kondo. Hindi ako nagbibiro. Mukhang umubra ang message na yon. Hindi naglakas loob si Paulo na magtawag ng gagawa ng pinto. Ang unang pagtatangka nila ay palpak. Galit na galit si Mama Susan dahil hindi niya makuha ang opisina ko para sa paborito niyang anak. Walang silbi. Mura niya. Pag-uwi talaga nung anang yon, kakausapin ko siya. Sa huli, napilitan siyang magkasya sa guest room. Nag-ikot ulit sina Dennis at Lani tapos umalis na rin, nangakong babalik sa gabi para sa housewarming ng mama nila. Opisyal nang nagsimula ang buhay ng pamilya ng asawa ko sa bahay ko at nagsimula na rin ang kalbaryo nila. Nang gabing iyon, gustong maligo ni Mama Susan. Paolo, bakit walang mainit na tubig? Sigaw niya mula sa banyo. Tumakbo si Paolo. May smart water heater kami na naka-touchscreen at English ang interface. Naset ko na ang temperature at timer pero siguro may napindot si Mama Susan na kung ano at nag-standby mode ito. Hindi ko po alam gamitin yan, litong sagot ni Paolo. Napilitang maligo si Mama Susan ng malamig na tubig. Kinaumagahan, si Lani naman ang sumubok kahit hindi pa sila kasal, halos nakatira na rin siya kina Dennis.
Anong klasing bahay to? Ang daming modernong gamit. Bulong niya nang makita ang dishwasher. Masubukan nga. Nilagay niya ang mga plato pagkatapos nilang mag-almusal, nagbuhos ng halos isang buong bote ng Joy dishwashing liquid at pinindot ang button. Makalipas ang kalahating oras, umapaw ang bula sa buong kusina. Diyos ko, anong klasing makina to? Tili ni Lani. Si Paulo na naman ang naglinis ng lahat. Hindi niya alam na may special na tablet na ginagamit sa dishwasher at ang manual ay maingat kong itinago sa nakalock kong opisina. Sumunod naman ang smart oven. Gustong mag-roast ng manok ni Mama Susan. Nagpresinta ulit si Lani na tumulong, pero English lahat ng buttons, grill, bake, convection. Nanghula lang si Lani. Ang resulta, sunog ang labas ng manok pero hilaw pa ang loob. Pati ang robot vacuum, hindi makonect ni Dennis. Kailangan ng app sa phone at pag-login sa account ko. Ang lahat ng mamahaling appliances na binili ng mga magulang ko, lahat ng ginagamit ko araw-araw, ay naging isang labirint ng teknolohiya para sa kanila na tila nang iinsulto sa kanilang kamangmangan at kayabangan. Nakatira sila sa isang smart home pero wala silang kakayahang gamitin ito. Pero ang teknolohiya ay simula pa lamang. Ang totoong problema ay ang pagkain. Pagkatapos ng palpak na housewarming kung saan sunog ang manok at bumaha ng bula sa kusina, nagdesisyon si Mama Susan, kinaumagahan na siya na ang magluluto. Puro kayo walang kwentang kumain. Magluluto ako ng maayos na tanghalian. Sinigang na baboy at lumpia tayo ngayon. Binuksan ni Mama Susan ang ref, isang dambuhalang 4-door side-by-side refrigerator at wala itong laman. Well, hindi naman totally walang laman. May yelo sa freezer, ilang bote ng tubig sa shelves, pero walang karne, walang gulay, ni isang itlog, wala. Bago ako umalis, nilinis ko ang ref. Itinapon ko o ipinamigay lahat ng fresh food. Wala akong balak na iwanan sila ng kahit ano. Ana, umatungal si Mama Susan. Tinapon niya lahat ng pagkain. Diyos ko, napakadamot na babae. Tumakbo rin sina Dennis at Lani para tingnan. Grabe, ang sama ng ugali. Ngiwi ni Lani, namutla si Paolo, na nagmamadali ng pumasok sa opisina. Hala, anong kakainin natin sa breakfast? Anong iluluto ni Mama mamayang lunch? Ano pang tinatayo mo diyan? Dinuro ni Mama Susan si Paolo. Pumunta ka sa grocery. Bumili ka ng karne at gulay. Gusto mo ba kaming mamatay sa gutom? Tiningnan ni Paolo ang relo niya. Late na siya, pero hindi siya pwedeng makipagtalo sa nanay niya. Kaya, sa unang umaga pag-alis ng asawa niya, si Paulo, isang department head na may suweldong 250,000, ay tumatakbo papuntang supermarket, pumila sa cashier, at nagmamadaling umuwi, bit-bit ang mabibigat na plastic bags. Late siyang nakapasok sa trabaho at nasermonan ng boss niya. Nang araw na iyon, nagluto si Mama Susan sa kusinang hindi niya kabisado. Ang induction cooker daw ay ang bagal uminit, hindi gaya ng gas stove. Naiinis siya. Kaya nang umuwi si Paulo galing trabaho, walang mainit na hapunan na naghihintay sa kanya. Ang sumalubong sa kanya ay ang nanay niyang iritable, kapatid na nakahilata sa sofa at ang mapapangasawa nitong nagkukulay ng kuko. Gutom na ako, bulyaw ni Mama Susan. Hindi marunong magluto si Lani. Matanda na ako, ikaw na magluto ng hapunan. Gulat na gulat si Paulo na hindi man lang nakapagluto sa buong buhay niya pero napilitan siyang mag-apron. Kung nakakapagod lang para kay Paulo ang gulo sa bahay, ang totoong gulat ay naghihintay sa kanya sa araw ng suweldo. Petsa 5 noon, araw ng mga due date. Nasa meeting si Paulo, kasama ang mga kliyente. Nakapatong ang phone niya sa mesa, naka-vibrate. Busy. Message mula sa bangko. Tiningnan niya. Na-debit ang 5,000 pesos para sa Meralco. Kumunot ang noo ni Paulo. Bakit ang laki? Bazist. Na-debit ang 2,000 pesos para sa Maynilad. Putsts. Na-debit ang dry 000 pesos para sa PLDT. Internet. Boost. Na-debit ang 7 niche pesos para sa Condo 2. Walang tigil sa pag-vibrate ang phone niya. Pinagpawisan si Paulo. Bakit lahat binabawas sa card niya? Kadalasan si Ana ang nagbabayad nito. At dumating
ang pinakamabigat na dagok. Bzzt, auto-debit successful for your housing loan in the amount of PHP 200,000. Napabalikwas si Paulo sa gitna ng meeting. Kasing puti ng papel ang mukha niya. Naintindihan na niya ang lahat. Hindi lang ako tumigil sa paghulog ng 90,000 ko. Inilipat ko lahat ng auto-debits sa account niya. Ang 200,000 na mortgage sa halip na hatiin ay buong kinaltas sa sweldo niya. Tumakbo siya palabas ng conference room at tarantang chinek ang bank account niya. Ang sweldo niyang 250,000 na pumasok lang nung umaga, minus 200,000 mortgage, minus halos 17,000 sa mga bills. Pagkatapos ng sunod-sunod na nakakamatay na buzzazdi, mula sa 250,000, wala pang 33,000 ang natira sa account niya. Natataranta niyang tinawagan ako. Hindi ko sinagot. Tinawagan niya ang nanay niya. Halos umiyak siya sa telepono. Ma, ubos na ang pera ko. Nilipat ni Ana yung buong mortgage sa account ko. 30,000 na lang ang natira sa suweldo ko. Si Mama Susan na nanonood ng TV sa bahay ay pinagwalang bahala iyon. Naku, bakit ka ba nagpapanik? Naubos? E di humingi ka ulit sa kanya. Ay oo nga pala, umalis na siya. E di pagkasyahin natin yung 30,000 ngayong buwan. Sa susunod na buwan, gagawan natin ng paraan. Pero ma, paano tayo mabubuhay ng 30,000? Daing ni Paulo. Pagkain para sa buong pamilya, panggas ko, ikaw ang panganay. Kinanta na naman ni Mama Susan ang lumang plaka. Dapat mong alagaan ang bunso mong kapatid. Nandito rin ako, dapat mo akong buhayin sa 30,000. E di magtipid kayo sa pagkain. Sino bang nag-utos sa'yo na magpakasal sa isang masamang babae? Pero yung 30 milyon nyo, subok ni Paulo. Binigay ko na yon kay Dennis. Nakabili na siya ng kondo. Paano ko pa babawiin yon? Panganay ka, dapat kang tumulong. At huwag mo nang babanggitin to ulit. Binabaan ni Mama Susan ng telepono ang anak. Nakatayo si Paulo sa gitna ng hallway ng opisina, hawak ang phone na parang isang baga. Basag na basag siya. Ayon sa kwento ni Paulo, ang mga sumunod na araw ay parang impyerno. Hindi siya makafocus sa trabaho dahil sa pagtakbo niya palabas sa meeting. Pinagalitan siya ng boss niya. Inilipat sa iba ang importanteng project niya. Namiligro siyang matanggal. Sa bahay, walang kapayapaan. Ang kusina ang paborito kong lugar ay naging isang war zone. Hindi marunong magluto si Paolo at bawat lutuin niya ay isang sakuna. Sunog ang karne, maalat ang sabaw. Sina Mama Susan, Dennis at Lani na opisyal ng lumipat ay walang ginawa kundi umupo at magreklamo. Anong klaseng karne to? Parang goma. Hindi ka marunong magluto. Maalat ang sabaw. Gusto mo ba kaming lasunin? Madumi ang bahay. Hindi gumagana ang robot vacuum. May mga agyo na sa sulok. Kailangang gawin ni Paulo ang lahat. Pagkatapos ng trabaho, tatakbo siya sa grocery. Sa natitirang pera, binibilang niya ang bawat sentimo. Bumibili ng murang gulay at karne. Pag-uwi, magluluto sa kuna ulit. Naghuhugas siya ng plato gamit ang kamay kasi takot siya sa dishwasher na nagbubula. Nagwawalis siya mag-isa. Ang mga reklamo ay walang katapusan. Bakit puro baboy kinakain natin? Walang pambili ng baka. Dennis, ang ingay ng aircon sa kwarto ko. Magpatawag ka ng gagawa. Mama Susan, ang bagal ng wifi. Tawagan mo ang PLDT. Ipa-upgrade mo. Lani, lahat kailangan ng pera. Pero wala ng pera si Paulo. Umabot sa rurok ang lahat noong isang weekend. Umuwing pagod na pagod si Paulo mula sa trabaho. Nakita niya sina Mama Susan, Dennis at Lani na nakaupo, kumakain ng prutas, nanonood ng TV at nagtatawanan. Tambak ang mga hugasin sa lababo mula pa noong tanghalian. Makalat ang buong bahay. Ma, bakit hindi niyo hinugasan yung mga plato? Pagod na tanong ni Paulo. Matanda na ako para maging katulong niyo. Bulyaw ni Mama Susan. Trabaho yan ng manugang. Dahil naglayas ang asawa mo, ikaw ang gumawa. Nagtatrabaho rin kami, napapagod din, sabat ni Lani. Panganay ka,
Dapat ikaw ang gumagawa niyan, dagdag ni Dennis. Tiningnan sila ni Paulo ang kanyang ina na walang ginawa kundi manghingi, ang kapatid niya at asawa nito na walang ginawa kundi mangubos ng biyaya. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, sumabog si Paulo. Kinuha niya ang kawali na pinaglutuan niya at malakas na inihagis sa sahig. Nakakabingi ang kalampag ng bakal. Ano pa bang gusto niyo? Sigaw niyang garalgal ang boses. Napatalon si Mama Susan. Natahimik sa takot sina Dennis at Lani. Lahat ng to, dahil sa inyo ma, dinuro ni Paulo ang nanay niya. Dahil binenta niyo yung rest house sa Tagaytay. Dahil binigay niyo ang 30 milyon sa kanya. Itinuro niya si Dennis. Ngayon, hayahay ang buhay niya habang ako nalulunod sa utang. Tapos ginawa niyo pa akong alipin dito. Gusto niyong mamatay ako. Gusto ko na lang mamatay para matapos na to. Sigaw niya parang isang sugatang hayop. Pagkatapos, napaupo siya sa sahig, tinakpan ang mukha ng 2 kamay at humagulgol. Natigilan si Mama Susan. Ang mga luha niya na pinakamalakas niyang sandata ay hindi gumana sa pagkakataong ito. Totoong wasak na si Paulo. Halos 1 buwan na ako sa Mindanao. Maayos ang trabaho sa NEDA Regional Office. Binigyan nila ako ng sariling office at malinis na staff condo. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa bahay dahil sa hidden CCTVs. Matagal ko na itong kinabit sa sala at kusina in case na may magnanakaw, pero ngayon iba ang naging silbi nito. Nakita ko kung paano sinira ni Lani ang dishwasher, kung paano magreklamo si Mama Susan at kung paano sumabog si Paulo. Pagkatapos ng gabing iyon, naisip kong oras na. Nag-send ako kay Paulo ng picture-picture kung saan nakatayo ako na may background na malalaking bundok sa probinsya. Pinili ko ang anggulo kung saan mukhang liblib at mahirap ang lugar. Agad na tumawag si Paulo. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Puno ng pagod at paos ang boses niya. Ana, ikaw ba yan? Nasaan ka? Nasa project site, pagsisinungaling ko. Mahina ang signal. Ana, may nangyari ba? Umiyak si Paulo. Nagkamali ako, Ana. Bumalik ka na. Please, umuwi ka na agad. Parang awa mo na. Nababaliw na ako kay Mama. Sa susunod na buwan, hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng 200,000 para sa bangko. Nanahimik ako. Hinayaan siyang umiyak. Umuwi ka na. Palalayasin ko si Mama at Dennis. Palalayasin ko silang lahat. Pangako, pagmamakaawa niya. Kaya mo ba silang palayasin? Mahinang tanong ko. Natahimik si Paulo. Alam niyang hindi niya kaya. Naghintay pa ako ng 1 linggo para umepekto ang gamot. Sa loob ng linggong iyon, alam kong napilitang mangutang si Paulo sa mga kaibigan niya para lang may makain sila. Ako na ang tumawag sa kanya. Seryoso ang tono ko. Pinag-isipan ko na. Paulo, uuwi ka na ba? Masayang tanong niya. Hindi. Winasak ko ang pag-asa niya. Hindi ako pwedeng umuwi. Nasa crucial stage ang project. Pero, bibigyan kita ng tsansa. Anong chance? Papayag ako kahit ano. Nakita mo na kung anong mangyayari kapag walang pera sa pagtanda? Sabi ko. Mabubuhay ang nanay mo bilang pabigat sa iyo. Kung gusto mong makawala dito, dapat ikaw mismo ang lumutas ng problema. Nagbigay ako ng mga bagong kondisyon, malinaw at walang kompromiso. Una, yung 30 milyon, na yun ay retirement money ng nanay mo. Kausapin mo si Dennis. Bahala ka na kung idedemanda mo siya o tatakutin, pero pilitin mo siyang ibalik kahit 20 milyon. 20 milyon. Pero nakabili na ng kondo si Dennis. Wala akong pakialam, putol ko. Isipin mo na lang na regalo ang 10 milyon. Kukunin mo ang 20 milyon at ipapasok mo ito agad sa isang trust fund na nakapangalan sa nanay mo. Interes lang ang pwede niyang kunin buwan-buwan para may sarili siyang pera at wala siyang dahilan para umasa sa iyo financially. Pangalawa, malinaw na boundaries. Kausapin mong mabuti ang nanay at kapatid mo. Bahay natin ito. Lahat ng desisyon dito ay kailangan nating pag-usapan at may karapatan akong magveto. Pangatlo, pagtatapos ko,
Kung magagawa mo ang dalawang yan at makakasurvive ka sa susunod na 6 na buwan mag-isa habang nagmamature ka, pag-iisipan ko kung pwede kong tapusin ng maaga ang project. Kung hindi nakapirma na ako sa separation agreement, ipapadala ko na lang by mail. Pirma mo na lang ang kulang. Matagal na nanahimik si Paulo. Ito na ang nag-iisa niyang daan. Gagawin ko, sabi niya. Mabigat ang boses niya, pero may determinasyon. Na-corner dahil sa totoong banta na mawalan ng asawa, bahay at trabaho dahil sa utang at stress, kumilos siya. Umuwi siya ng bahay. Nang araw na iyon, nag-aaway na naman si Mama Susan at Dennis. Nakabili na ng kondo si Dennis, pero ayaw niyang isama ang nanay niya doon. Honeymoon phase namin ni Lani, ma. Makakaabala ka lang. Dito ka na kay Paulo. Umiiyak si Mama Susan. Kinuha mo lahat ng pera ko, tapos ngayon itataboy mo ako. Pumasok si Paulo sa kwarto. Hindi na siya sumigaw. Malamig ang boses niya. Dennis, ibalik mo ang pera. Anong pera? Binigay sa akin ni Mama yun na. Angil ni Dennis. Pera yun ni Mama para sa pagtanda niya kung hindi mo ibabalik. Naglabas si Paulo ng mga dokumento mula sa bag niya. Idedemanda kita ng estafa. Specifically, ang panloloko sa isang matandang ina. Pwede kang makulong ng ilang taon dahil diyan. Si Lani, na nandoon din, ay namutla. Ayaw niyang masangkot sa kaso. Idedemanda mo ang sarili mong kapatid? Utal ni Dennis. Wala na akong pwedeng mawala, sagot ni Paulo. Kung mawawala ang bahay at asawa ko, isasama kita pababa. Tumagal ang labanan ng 1 linggo. Umiyak si Mama Susan, nagmakaawa kay Paulo na huwag ituloy iyon pero hindi nagpatinag si Paulo. Nagbayad na siya ng sapat na halaga dahil sa kaduwagan niya. Sa huli, natakot sina Dennis at Lani. Ayaw nila ng gulo sa batas. Kahit labag sa loob, umutang sila sa bangko at ibinalik ang 20 milyon kay Paulo. Kinabukasan din, isinama ni Paulo ang nanay niya sa bangko at nagbukas ng trust fund. Buwan-buwan, makakatanggap si Mama Susan ng interes. Umiyak siya dahil nawalan siya ng kontrol sa malaking halaga, pero wala na siyang magagawa. Ginawa ni Paulo ang lahat ng inutos ko. Dahil naresolba na ang issue sa pera, nagbago si Paulo. Diretsahan niyang kinausap sina Dennis at Lani. Aming mag-asawa ang bahay na ito. Wala kayong karapatang pumunta rito nang walang imbitasyon. Taktikang pinaalis niya si Lani sa kondo. Kinausap niya ang kanyang ina. Ma, aalagaan ko pa rin kayo, pero kailangan kong magtrabaho. Kukuha ako ng cleaner na pupunta rito ilang beses sa 1 linggo para magluto at maglinis. Please, wag na kayong magreklamo. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Dahil may sarili ng allowance buwan-buwan si Mama Susan, wala na siyang dahilan para laging umasa kay Paulo at nabawasan na rin ang pagkamataray niya. Nagsimulang mag-aral magluto si Paulo. Tinatawagan niya ang mama ko para hingin ang mga recipe ng mga paborito ko. Nag-aral siyang maglinis. Unti-unting umayos ang bahay, maayos kahit wala ako, pero minamaniobra ko mula sa malayo. Sa sumunod na 2 buwan, laging nagte-text si Paulo. Nagluto ako ng paborito mong adobo ngayon. Medyo tostado, pero sabi ni Mama pwede na raw kainin kasama ang picture. Kumuha na ako ng cleaner, mas malinis na yung bahay. Okay na sa trabaho. Pinuri ako ng boss ko. Sabi niya, mas naging assertive na raw ako. Ngayon ko lang na-realize, Ana, kung gaano ka nahirapan sa nakalipas na mga taon. Patawarin mo ako. Binasa ko ang bawat message, tiningnan ang bawat picture. Nakita ko ang sinseridad niya, pero heto ang totoo kong sitwasyon. Hindi ako nasa malagim at mahirap na lugar, gaya ng iniisip nila. Nasa isang modernong regional center ako sa Mindanao. Binigyan ako ng institute ng isang komportableng office na may aircon at high-end na computer. Nakatira ako sa isang modernong staff condo. Ang trabaho ko ay karaniwang online coordination lang at paminsan-minsan lang ako pumupunta sa site. Totoo ang triple na suweldo at ipinapasok ko iyon sa personal savings account ko.
Ang buong rebolusyong ito sa pamilya mula sa pag-apply, paghihintay ng tamang pagkakataon hanggang sa remote control na pagmamanipula ay idinirek ko. Kailangan ko ng shock therapy para magbago si Paulo. Kung nakipag-away lang ako o nagbanta ng hiwalayan ng direkta, magtatago lang siya ulit sa likod ng nanay niya. Kailangan ko siyang i-corner, tanggalin ang suporta ko at palalain ang pressure mula sa nanay niya para siya mismo ang bumasag sa shell ng kanyang kaduwagan. Makalipas ang 6 na buwan, nakita ko na talagang nagbago na si Paulo. Hindi na siya yung malaking bata na nakakapit sa saya ng nanay niya. Naging isa siyang lalaking marunong umako ng responsibilidad. Matagumpay kong natapos ang parte ko sa project. Nag-file ako ng request na maagang tapusin ang deployment dahil natapos ko na ang scope ng trabaho at kailangan kong bumalik sa Manila para ayusin ang mga issue sa pamilya. Pumayag ang opisina. Nagdesisyon akong umuwi ng walang pasabi. Lumipad ako pabalik sa Manila at dumating sa BGC ng Sabado ng hapon, ginamit ko ang susi ko. Ang una kong nakita, perpektong kalinisan. Kumikinang ang sahig. Maayos ang sofa. Walang bakas ng kalat na nakita ko sa CCTV, 6 na buwan na ang nakalipas. Narinig ko ang kalampag sa kusina. Pumasok ako. Nandoon si Paulo, naka-apron, nagluluto ng ulam. Pumayat siya, pero mas mukhang fit at confident. Nang marinig ang mga yabag ko, lumingon siya. Pagkakita niya sa akin, nahulog ang sandok mula sa kamay niya. Ana, Ana, umuwi ka na. Hindi siya makapaniwala. Kinusot niya ang mga mata niya ng ilang beses tapos tumakbo siya palapit at mahigpit akong niyakap. Isang matibay at kumpiyansang yakap na walang bakas ng dating kahinaan. Umuwi ka na. Sakto namang lumabas si Mama Susan mula sa guest room. Nang makita ako, napapitlag siya at nabitawan ang remote ng TV. Ana, anak, utal niya, umuwi ka na pala. Bakit hindi ka nagpasabi? Wala na ang kayabangan sa tono niya. Pinalitan ito ng pag-iingat, pagkagulat, at kaunting respeto. Hello po, Ma, tango ko. Kamusta po ang pakiramdam niyo? Okay naman, tarantang sagot niya. Siguro pagod ka sa biyahe. Upo ka muna, magpahinga ka. Paolo, ikuha mo ng tubig ang asawa mo. Nang gabing iyon, si Paolo ang nagluto ng hapunan. Kahit hindi perpekto ang lasa, isa itong hapunan na niluto ng sarili niyang mga kamay. Pagkatapos kumain, tactful na pumasok si Mama Susan sa kwarto niya. Umupo si Paolo sa tapat ko. Inamin niya ang lahat ng pagkakamali niya. Ikinuwento niya kung paano siya nagbago mula sa komprontasyon kay Dennis, pagbukas ng account ni Mama, hanggang sa pag-aaral magluto. Alam kong hindi kayang bawiin ng 6 na buwan ang 5 taon mong pagtitiis. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero seryoso, naiintindihan ko na. Pagkatapos, may nilabas siyang isang piraso ng papel. Hindi ito ang separation agreement. Ito ay isang family agreement na siya mismo ang nag-draft. Nakasulat doon, lahat ng malalaking desisyon sa pananalapi sa pamilya ay gagawin ng may veto power si Ana. Ang personal na espasyo at karir ni Ana ay rerespetuhin ng buo. Ang pag-aalaga kay Mama ay responsibilidad nating dalawa, pero base sa kasunduan nating mag-asawa, walang maaaring magdesisyon ng mag-isa. Sa ibaba, nandoon ang pirma niya. Pirmahan mo, please. Ito ang pangako ko. Tiningnan ko si Paolo, ang maturity sa mga mata niya. Sa nakalipas na 6 na buwan, naglaro ako ng isang napakadelikadong laro at mukhang nanalo ako. Naniniwala na ako sa iyo. Kinuha ko ang pen at pumirma sa tabi ng pangalan niya. Pero kung may susunod pang pagkakataon, alam mo kung nasaan ang separation papers. Hindi na mauulit, mariing sabi ni Paolo, sabay yakap sa akin. Naibalik ang kaayusan sa pamilya. Nag-iba ang dynamics ng kapangyarihan. Hindi na ako ang kailangang laging magtiis. Ako ang naging totoong haligi ng pamilya dahil sa aking kakayahan at determinasyon. Si Mama Susan, dahil may sarili na siyang income ngayon, ay wala ng rason para makialam sa pera namin. Nang mawalan siya ng suportang pinansyal mula sa bunsong anak,
at nakita ang tunay na impluensya ng manugang niya, naging magalang at maingat na siya sa mga salita niya. Si Dennis, na napilitang magbayad ng 20 milyon at mabaon sa utang, kasama si Lani, ay hindi na naglakas loob, nagambalain kami. Isang buwan pagbalik ko, nag-anunsyo ng promotion ang National Institute for Urban Development dahil sa malaking tagumpay ng Mindanao Project na promote ako bilang Deputy Director. Ako ang naging pinakabatang Deputy Director sa kasaysayan ng ahensya. Napansin din ang improvement ni Paulo sa trabaho niya. Ang maturity at determinasyon niya sa pamilya ay nagkaroon ng positibong epekto sa karir niya. Ibinigay ulit sa kanya ang importanteng project at matagumpay niya itong natapos. Kinagabihan, sa anibersaryo ng pag-uwi ko, naghapunan kaming pamilya. Si Mama Susan mismo ang naglagay ng pinakamasarap na parte ng karne sa plato ko. Kumain ka pa, anak, parang pumayat ka. At noong makasalubong niya ang mga kapitbahay sa hallway, buong pagmamalaki siyang nagmayabang, ito ang manugang ko, matalino, may paninindigan. Deputy Director na siya ngayon. Ang swerte ng Paulo ko sa kanya. Tapos na ang hapunan. Kusang tumayo si Paulo mula sa mesa. Diyan ka lang. Magpahinga ka. Ako na ang maghuhugas ng plato ngayon. Nakatakbo ako sa hapagkainan, humihigop ng tsaa. Tiningnan ko ang likod ng asawa ko habang nag-aayos sa kusina at ang biyenan ko na kontentong nanonood ng TV. Ngumiti ako. Nanalo ako. Hindi ko lang naibalik ang respeto at halaga ko. Nakapagbuo ako ng isang balansing pagsasama. Ang pagiging boss ng pamilya, in fairness, hindi rin pala ganoon kadali.